Kamusta na po kayo mga kapatid? Ilang araw matapos nating simulan ang ating paglalakbay nitong Kwaresma, kung saan tayo ay pinalahanan na muling magbalik sa ating Panginoon at mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. Naalala niyo pa yung nangyari noong Ash Wednesday? Di ba, nilagyan tayo ng abo, no, sa ating mga noo. At parang sa dami na nagsimba, no, noong Ash Wednesday, parang lahat tayo gustong maging mabait. Gusto nating maging mabuti at mapagmahal. Kaya ngayong linggo naman, mga kapatid, ang ating mga pagbasa ay tungkol sa tukso at ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya gusto ko pong pansinin ninyo, kailan ba tayo sinisimulang tinutukso? Tinutukso tayo kapag nagnanais tayong maging mabait at mabuti. Pansinin po ninyo, kapag kayo ay may pinaplanong maganda, lalo-lalo na sa inyong buhay, halimbawa sabihin ninyo, magfa-fasting na talaga ako, mag-abstinence na talaga ako, kasi nakakatulong sa akin. Pagpunta nyo sa trabaho, yung katrabaho nyo, nagdala ng ulam, karne, sinusubukan tayo. Ba't hindi lang po sa mga ganitong bagay ang tukso? No? Kasi kung ating babalikan ang ating ebanghelyo, yung panghuling bahagi ay nagsasabi, pagkatapos siyang tuksuhin ng dyablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Yun pala ang gawain ng dyablo. Nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon upang tayo ay tuksuhin. Ngunit, meron din naman pong masasabing magandang maidudulot kapag tayo ay tinutukso. Sabi nga po no, ng aming isang spiritual director, nung kami ay mga seminarista pa, sabi niya, magpasalamat kayo kung kayo ay tinutukso pa. Ibig sabihin, kayo ay nabibilang pa sa mga anak ng Diyos. Tandaan nyo yan. Ano ang karugtong? Kasi kapag hindi ka na tinutukso, ibig sabihin, kabilang ka na ng pangkat ng dyablo. No? Sasabihin daw ng dyablo, bakit ko patutuksuhin yan? Akin na yan? No? Kaya mga kapatid, sa ating pagninilay, tingnan naman natin, no? Upang yung mga tukso na ating naranasan sa ating buhay ay magkaroon ng kahulugan sa ating personal na paglalakbay. So yun yung una, na kapag tayo pala ay tinutukso, tayo ay bahagi pa ng mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay sinusubukan, tayo ay dinadala. At ano ba ang sinusubukan sa ating kapag tayo ay tinutukso? Ang ating pagtitiwala sa Diyos. No? Yun po.
Kaya po napakahirap din intindihin, no? Yung tinatawag nating tukso, kasi nga hindi natin alam kung kailan siya darating. Siguro yung kadalasan natutugso ang ating pananampalataya kapag nakakaranas tayo ng sakit o isang bagay, pangyayari na hindi natin maintindihan. Para bang nasusubukan ang ating pananampalataya. Ngunit, kabaliktaran naman, tinutukso din tayo kapag tayo ay nakakaranas ng kaginhawaan. No? Kaya po ang nangyayari, hindi lang naman yung mga taong nahihirapan ang nawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Nakakalungkot na may mga tao ding nakakaranas ng maganda, ngunit nakakalimot sa Diyos. So ang tukso sa ating buhay ay sinusubukan ang ating pananampalataya. At ito yung ating paraging tandaan. Gaya ng ating narinig sa una at pangalawang pagbasa na ang Panginoon ay hindi tayo papabayaan. Hindi niya tayo papabayaan. Palaging nandyan siya kasama natin. Pangalawa, sa ating pagninilay sa tukso, kapag tayo ay sinusubukan at tayo ay dahan-dahan na nakakalagpas sa mga pagsubok, tayo po ay pinalalakas. No? Pansinin ninyo, kaya may mga iba nagtatanong sa akin, Father, yun ba talagang fasting and abstinence ay nakakatulong? Eh, di ba pagkain lang? Yun yung pananaw ng mundo. Pero kung inyong titingnan, ang mga konting o maliliit na ating mga tagumpay ay nagkakaroon sa atin ng kalakasan. No? Nagkakaroon ng kalakasan hindi lang sa ating katawan, no? Kundi kalakasan ng ating isipan at ng ating espiritu. Ano ang sinabi sa inyo nung kayo ay nilagyan ng abo? Dalawa, no? Yung una ay, ikaw ay galing sa abo at babalik sa abo. Dahil yun tayo ginawa sa abo. Kaya ang sinasabi ng iba, marupok. No? Marupok kasi we are made of ash. We are made of soil. But that's what we are made of. Different from what we are made for. Our purpose. Kaya pansinin po natin, kahit nagawa lang natin, mag-fasting ako ngayon. Then you will observe, mapapansin po ninyo, lumalakas yung ating will na tinatawag. At nadadala natin yan, nadadala. Kabaliktaran, kapag lagi lang tayo nagpapadala sa sinasabing, sapagkat ako ay tao lang. Pansinin po ninyo yung mga words na yan. Pag nagkamali, normal lang yan kasi tao naman ako. Walang mangyayaring pagbabago sa atin kung yun ang lagi nating iisipin. So going through the temptation, our small victories will strengthen us. Pinapalakas tayo. Para pagdating sa mga malaking mga pagsubok, lalo pa tayong lalakas. At panghuli, tungkol sa tukso
Kapag tayo pala ay tinutukso, maliban sa tayo ay sinusubukan, pinapalakas, pinapakita din sa atin na hindi natin kaya sa ating mga sarili lamang. And so temptation invites us to call the help of God. Madami po sa atin mga kapatid ang napapahamak dahil masyadong bilib sa sarili kung minsan. O di kaya nahihiyang humingi ng tulong. Kumbaga parang pag may problema, hindi, kaya ko lang to. Hindi, akin lang to. Hanggang hindi na pala kaya. Sa ating Ebanghelyo, pinakita sa atin ng ating Panginoong Yesus na palagi niyang kinukontra ang dyablo sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. At siya ay punong-puno ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya kapag tayo ay tinutukso, ito din po ay pagkakataon upang tumawag tayo, humingi ng tulong sa ating Panginoon. At kung minsan, humingi din ng tulong sa ating mga kapwa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sapagkat ito ang magpapakita na tayong lahat ay nagtutulungan at may pakialam. Kaya sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay nitong panahon ng Kwaresma, habang hinaharap natin ang lahat ng mga tukso sa ating buhay, hilingin natin ang pagpapala ng Espiritu Santo upang tayo ay samahan at palakasin, upang ang mga tukso ay malampasan at tulad ni Kristo, tayo ay mas lalo pang manampalataya sa ating Panginoon. Amen.